Bago sa saksi, pati emergency medical evacuation ng Pilipinas para sa may sakit na sundalo ng BRP Sierra Madre, hinarang na mabalko ng China Coast Guard. Isang mangingisang Pinoy naman ang pinaghahanap matapos mabangga ang kanilang bangka ng barkong galing umano sa China. Saksi si Marisol Abduraman. Pinalibutan at hinarangan ng nasa 4 na Chinese vessel ang dalawang bangka ng Pilipinas. Nangyari yan itong Linggo, July 7, habang nagsasagawa ng emergency medical evacuation ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Ang operasyon ay para sa may sakit na sundalo na kaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa kabila ng aksyon ng China, matagumpay na nabigyan ng tulong medikal ang sundalo at ngayon ay nasa stable na ang kondisyon. Pinalagan naman ng Philippine Navy ang ulat ng state-owned newspaper ng China na Global Times. Sabi nito, dapat na raw alasin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na dahilan umano ng pagkasira ng kalikasan doon. Sabi ng Navy, kasaysayan na rin daw ang makapagsasabi na ang China ang sumira sa kalikasan sa West Philippine Sea. We have to go back to history and check how they reclaimed their current bases in Mischief Reef, Johnson Reef, and the other reclaimed areas. They destroy the environment. Git pa ng Philippine Navy, mananatili ang presensya ng gobyerno sa Ayungin. We will not give up that ship. It is an indication of the government stand. It is the mandate of the AFP to ensure the integrity of the national territory. Ang National Task Force on the West Philippine Sea naman, sinabing walang katotohanan at panglilihis lang ang sinasabing findings umano ng mga Chinese expert. Sabi ni Assistant Director General Jonathan Malaya, ang China nga raw ang sumira ng mga coral sa Ayungin, gayon din sa pagkasira ng maritime environment na nakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Sa katunayan, sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016, sinabing pinalala ng China ang dispute sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagtatayo ng artificial island sa Mischief Reef. Nagbabala ang NTFWPS sa publiko at sa international community sa mga fake news at disinformation na ipinakakalat ng China. Sa ulat naman ng Asia Maritime Transparency Initiative of the Center for Strategic and International Studies o MTCSIS, di bababa sa 4,500 na hektarya ng mga coral reef ang nasira dahil sa pagtatayo ng mga artificial islands ng China. Sa Maritime Research Survey ng UP Institute of Biology noong Marso, lumabas na nasisira na raw ang mga case sa teritoryo ng Pagasa Island. Konti na lang daw ang isda at corals doon. China ang tinuro ng Philippine Coast Guard na may kagagawan nito. Pinaghahanap naman ngayon ng isang mangingisda na nawala matapos umanong banggain ang kanilang bangka. Sa impormasyong nakuha ni Senator Francis Tolentino, mula umano sa China ang barkong bumangga sa bangka. Ang isang dambuhalang barko ng China, ang pangalan ay Yang Fu, ay binangga yung isang maliit na bangka ng ating mangingisda sa may area ng West Philippine Sea. Lumubog yung bangka at nawawala ang isang mangingisda. Ang masaklap, Hindi niya sinaklolohan din yung ating mangingisda. Tumakas na siya dire-diretso. So identified naman siya. Malamang-lamang ito ay commercial vessel. Hindi Coast Guard nila, hindi militia. sa impormasyon ng Philippine Coast Guard, nangyari ito noong July 3, 2024, mahigit 60 nautical miles mula sa Sampaloc Point sa Subic, Zambales. Sakay daw ng bangka ang magkapatid na Robert at Jose Mondeñedo. Nawawala si Jose habang nakaligtas si Robert na 3 araw kumapit sa kanilang payaw o yung palutang na pang-akit ng isda bago siya na-rescue ng isa pang bangka. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.